Kumusta? Super Pinoy Movie Recap po. Welcome sa aking channel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Huwag na nating patagalin pa mga ka-recap. Halika, panoorin natin. Matapos pangunahan ng matagumpay na rescue operation ng mga hostage sa Mombasa, si US Marine Ray Garrison at ang kanyang asawang si Gina ay naglakbay para sa isang bakasyon sa isang Italian beachside town sa Amalfi Coast. Sila ay kinidnap ng isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Martin Axe na nagdedemanda ng impormasyon kung paano nalaman ng US military ang tungkol sa mga hostage at kanilang lokasyon. Nang ipaliwanag ni Ray na hindi siya makasagot dahil hindi niya alam ang impormasyong ito, pinatay ni Axe si Gina sa harap niya. Nangako si Ray ng paghihiganti at pinatay din ni Axe si Ray. Gumising ang nagka-amnesia na si Ray sa laboratorio ng RST, isang kumpanya sa Kuala Lumpur na dalubhasa sa mga cybernetic enhancements para sa mga nagkadiperensya na US military personnel dahil sa bakbakan. Ang CEO at lead scientist na si Dr. Emil Harting ay nagsasabi kay Ray na siya ang unang matagumpay na human subject ng kanilang programang, Bloodshot, na muling nagpabuhay at nagpapagaling sa kanya sa pamamagitan ng iniksyon ng experimental nanite technology na ngayon ay pumalit sa kabuuhan ng kanyang dugo na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay sa kanya ng ekstrang lakas at napakabilis na kagalingan sa kanyang injuries, ngunit ang mga nanite ay kailangang regular itong palitan at i-recharge kundi ay tuluyang babagsak ang kanyang depensa laban sa mga injuries at mamatay muli. Kapag ang mga nanite ay gumagana sa pinakamatindi nitong kapangyarihan, lumilikha sila ng kumikinang na liwanag sa dibdib ni Ray. Ipinakilala si Ray sa iba pang mga pasyente ni Dr. Harting kabilang ang dating US Navy diver na si Katie, na kung saan naging malapit niyang kaibigan, dating military serviceman Marcus Tibbs, at ex-Navy SEAL Jimmy Dalton, na halatang walang gusto kay Garrison. Matapos maranasan ng mga flashback ni Gina at Axe, umalis siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Gina. Gamit ang mga nanites at RST server para i-hack ang mga database, sinubaybayan ni Ray si Axe hanggang Budapest. Binangga niya ang convoy ni Axe sa loob ng tunnel gamit ang isang malaking truck para wala na silang ibang madadaanan. Hinanap nila ang truck driver pero wala na ito. Lumabas si Ray at nilagyan ng termite bomb ang ibabaw ng hood ng kotse ni Axe at nirat-rat niya ang mga ito. Nabaril si Ray sa likod at nagkunwari itong patay. Hinawakan ni Ray ang baril ng isa sa mga tauhan ni Axe at binalibag ito. Pinilipit ni Ray ang braso ng bodyguard at sinipa na tumama ang ulo nito sa hood ng kotse ni Axe. Nabaril si Ray sa binti at tumulo ang dugo sa lupa. Sinipa nito ang kotse at nahulog ang isang bodyguard ni Axe. Nagulat kina Axe nang makita ang dugo ni Ray na naging nanites at lumipat kay Ray para pagalingin ito. Takot na tumawag si Axe kay Boris para magsumbong. Habang si Ray ay nagpagaling ng kanyang sarili sa loob ng nasirang kotse, sumulong ang mga tauhan ni Axe. Bumaba siya sa kotse at hinagisan ito ng grenada at nawala. Nirat-rat ng mga tauhan ni Axe ang nasirang truck sa akala doon siya nagtago. Naging mausok at maalikabok ang paligid. Sa gitna ng usok at alikabok lumabas si Ray na may kumikinang na liwanag sa dibdib at isa-isang pinatumba ang mga tauhan ni Axe. Nahanap nito si Axe sa kanyang kotse. Kumuha ng naitumba niya na bodyguard, binunot ang pin ng granada at sinandal ang katawan nito sa salamin ng bintana ng kotse ni Axe at sumabog. Bumalik siya sa nasabog na kotse upang tingnan kung anong nangyari kay Axe, binaril ito ng bodyguard at nagliparan ang nanites. Bumalik ang nanites habang binabaril niya ang bodyguard. Pinuntahan niya si Axe at binaril ito ng maraming beses. Bumalik sa RST, pinatulog si Ray habang near-rebot ang kanyang nanite. Tulad ng nakagawian niyang gawin, pinalitan ni Harting ang mga alaala ni Ray ng isang bagong senaryo kung paano namatay si Gina, sa pagkakataong ito ay ang kasama naman ni Axe na si Nick Boris bilang salarin. Tutol si Katie sa paulit-ulit na pagmanipula ni Harting sa mga alaala ni Ray kaya tutugisin nito ang iba't ibang target ng walang pag-aatubili o panghihinayang, ngunit hindi siya pinansin at pinaalalahanan ito na maaaring siyang patayin ng RST sa pamamagitan ng pag-deactivate ng kanyang mga enhancements. Nagising si Ray, muling nagka-amnesia, at muling ipinakilala sa RST, pagkatapos ay nakaranas ng mga flashback ng pagkidnap at pagpatay ni Boris sa kanilang dalawa ni Gina. Dahil sa paghihiganti, sinubaybayan niya si Boris sa East Sussex at pinatay ito, sa kabila ng pagsusumamo nito na nagsisinungaling ang RST. Si Wilfred Wiggins, isang programmer na pinilit magtrabaho kay Boris, ay nag-activate ng isang EMP bomb na nagpapahina kay Ray at pumutol ang kanyang link sa RST.
Nagising si Ray sa opisina ni Wiggins at nakaranas ito ng magkasalungat na alaala kung sino ang pumatay kay Gina. Tinutulungan siya ni Wiggins na mapagtanto niya na minamanipula siya ng RST upang mapatay niya ang mga kaaway at karibal ng kumpanyang ito. Hinanap ni Ray si Gina, nalaman niyang buhay pa ito ngunit natapos na ang kanilang relasyon 5 taon na ang nakakaraan, at mula noon, nagsimula na siya ng pamilya sa London. Ipinadala ni Harteng si Katie para kunin si Wiggins. Galit na tumanggi si Katie. Kinontrol ni Harteng ang kanyang arm controller para kay Katie. Hindi ito makahinga, walang itong magawa kundi sumunod na lamang. Pagkatapos humingi ng tulong kay Wiggins sa pagpapalaya ng kanyang sarili mula sa kontrol ng RST at pagbagsak ng korporasyon, sinabi niya kay Harteng na nabigo siyang makuha ang programmer. Samantala, habang nagmamaneho ng kotse si Ray pauwi ng laboratory, binangga siya ng armored truck ni Tibbs at Dalton. Binaril siya ni Dalton, natamaan ito ng balang may ilaw na asul at nasaktan. Sa sandaling barilin siya uli ni Dalton, una nitong nagawang ihagis ang steel pipe sa kanya. Tumakbo ito at pumasok sa eskinita. Si Tibbs ay naghanda ng mga gamit, lumabas itong nakamotorsiklo at nag-deploy ng drone. Hinabol ni Dalton si Ray na bumangga sa isang pader at nabutas ito. Tumalon si Ray sa bintana at inagaw ang baril ng pulis sabay sipa sa pick-up. Niretrate ni Ray si Dalton sabay alis. Habang tumatakbo si Ray palabas ng eskinita, hinaranggan ito ni Dalton na nakatutok ang baril nito. Binangga siya ni Ray at bumagsak. Habang nakahiga ito sa daan at nasa ibabaw niya si Ray, binangga sila ng truck. Bumangon si Ray habang inayos siya ng mga nanites. Nakahiga pa rin si Dalton, bali ang binti. Habang lumalapit si Ray sa kanya para igawad ang fatality finishing blow nito, dumating si Tibbs at sinaksak siya sa likod ng EMP nanite neutralizer at bumagsak ito. Dinala si Ray sa RST at pinatulog. Sinabotahin ni Katie at Wiggins ang reprogramming process at sinira ang mga RST computer. Nagising si Ray at sinubukan siyang pigilan ni Dalton. Naglaban ang dalawa hanggang sa masaksak si Ray sa balikat ng robotic arm ni Dalton samantalang hinahawakan ni Ray ang kabilang robotic arm nito. Sinuntok ni Ray at nabalibag si Dalton sa nakasarang pintuan ng elevator. Sinunggaban ni Ray si Dalton, nasira ang pintuan at nahulog silang dalawa sa elevator shaft. Nakita sila ni Tibbs at sumunod din itong tumalon. Naglaban ang tatlo habang nahuhulog ang elevator. Sinipa ni Ray si Dalton at nahulog ito sa kabilang elevator habang tuloy ang bakbakan ni Ray at Tibbs sa kabilang elevator. Sumali si Dalton at sinipa si Ray at nahulog sa kabilang shaft. Akala nila patay na ito, nagulat na lang sila pagbalik ng kabilang elevator. Sinundan ito ni Dalton pataas gamit ang kanyang robotic arms. Tinalo ni Ray si Dalton at sinakal ito. Sinipa ni Dalton ang frame ng elevator shafting at naitulak si Ray palabas at nahulog. Lumapag ito sa kabilang elevator kung saan ay naroon si Tibbs. Nasira ang elevator at muntik nang mahulog si Ray habang bumababa si Dalton gamit ang kanyang robotic arm. Pinutol ni Dalton ang elevator cable at nahulog si Tibbs. Tumakbo si Ray pataas habang pinuputol ni Dalton ang isa pang elevator cable. Hinawakan niya ang exoskeleton ni Dalton sabay hawak sa naputol na cable sa kabila. Nahulog silang dalawa sabay bakbakan. Lumiwanag ang dibdib ni Ray sabay suntok kay Dalton. Samantala, habang nagmamadaling sumakay sa kotse si Harteng para makalusot, natamaan ng lumilipad na robotic arm ang kotse nito. Hinarap ni Harteng ang may kumikinang na dibdib na si Ray. Binaril niya ito ngunit sinalo lang ang bala at sumabog sa kamay ni Ray. Bumalik ang mga nanites para pagalingin habang ito'y naglalakad pasulong. Tiwala na susuko ang sundalo ngayong paubos na ang kanyang nanites, binaril niya ulit ito. Hinubaran ng mga nanites ang bala hanggang sa explosives na lang natira. Kumpiyansa na wala nang natirang nanite sa kanya, sinakal niya ito. Sa kanyang sorpresa, plano pala ni Ray makipagsabayan, mamatay upang makamit ang hustisya, nilaglag ang explosive at sumabog ito na sumira sa kanilang dalawa. Maya-maya ay nagising si Ray kasama ang kanyang buong alaala na ibinalik muli ni Wiggins na nag-update ng kanyang teknolohiya upang ang kanyang mga nanite ay maging self-sufficient. Ang tatlo ay umalis para maghanap ng bagong buhay. At dito nagtapos ang ating magandang kwento. Salamat!